New Year, new adventure ang ganap natin ngayon dahil ang Pilipinas, isa sa best places for food lovers, ayon yan sa Michelin. At syempre, hindi rin natin palalampasin na dumayo sa isang karinderya na simple pero sumikat dahil sa pagkilalang ito. Dito lang yan sa JP Rizal Street sa Project 4, Quezon City. Pero I believe that food is best when shared. Kaya naman, nasamahan tayo ni Radyo Manchil Emprido na may ibang level din ng pagka-adventurous this year. Ayan, hi mga kasama. Hi Mia, excited na ako sa pupuntahan natin today. Yes, kaya naman, alam na this. Tara. Ayan, mga kasama, nandito na tayo sa Morning Sun Eatery ngayong katanghalian. So may mga kasabay na kami kumain dito. Kasama ko na si Radyo Manchil Emprido. At eto na, dito na yung mga order natin. Itong first dish natin ay dinengdeng. Okay? Tapos yung next naman natin, sarap, pinakden. Yes. Then, ikaw na mag-introduce ka. Next, eto naman ay dinakdakan. Tapos syempre, order din tayo ng mga ihaw, bilog, tsaka tenga. Yes. So yun yung mga ito-try natin kasi sikat din yung Morning Sun Eatery, no? Hindi lang sa ihaw pero sa Ilocano food. Yan, kain tayo. Pero habang kumakain kami ni Radyo Manchil, pagchichikahan natin kung ano ba yung meron dito at bakit ba sila naging Michelin. Taste test muna tayo, Yes. Radyo Manchil. Tikman natin yung mga food. Unahin ko tong tenga. Tenga. Okay, ako unahin ko tong dinakdakan na. Mas pili ko masarap to. Alam mo talagang masarap pag napapasayaw ka. No? Yes. Perfect. Siyempre with rice. Gets. Gets mo kung bakit dinadayo to tuwing tanghali. Sarap. Sarap. Sige, tikman natin. Tikman natin yung dinengdeng. Talagang blockbuster siya no kasi. Sinitilahan talaga siya dito simula kanina. Kanina pa kami nakapili. Yes. Tsaka alam ko sikat na tong Morning Sun Eatery bago pa siya i-recognize ng Michelin. Pero hindi ko pa nagtataka, Radyo Manchil, kung bakit dumayo dito yung Michelin or kung sino ba yung Michelin. Yes, actually. Sige nga, ano bang trivia natin dyan? Ayan, so Kasama. yung Michelin kasi, ano siya eh, isa siyang tire company. So nagtitinda lang siya ng mga gulong ng mga sasakyan. So isipin mo, nagkaroon lang sila ng marketing strategy na nag-rate sila ng mga locations na malapit sa isang lugar. Siguro gusto nila yung tao bumili ng mas maraming kotse para makabili rin ng gulong, ganyan sa kanila. Eventually, naging, nag-rate na sila ng mga restaurant na pwedeng dayuhin. Yes. Tulad namin ngayon, dinayo Dito namin kami. ni Radyo Manchil itong Morning Sun Eatery, which is very affordable kasi ang dami na namin nabili mga ulam, tapos rice yan, tapos masarap siya. Papasok talaga siya sa panlasa ng Yes. Pinoy, no? Kahit na hindi ka Ilocano, ma-appreciate mo yung food. Tsaka tire company, parang, di ba, parang iisipin mo, papaano, naging pagkakatiwalaan, talagang babalik-balikan ng mga tao. Ayan, nakikita naman natin sa paligid natin. Pagdating sa pagkain. Yes. Diba? Pero bukod sa adventure natin sa mga panlasa, meron din tayong adventure na naranasan ni Radyo Manchil sa kanyang trabaho bilang reporter. So ito na nga, Radyo Manchil, feeling ko ito na yung the best time na pag-usapan natin yung mga karanasan mo or yung adventure mo early this year. Yes, early this year pa lang sinubok na yung pagiging reporter ko. Yes. Kasi nag-start yung taon na meron agad big coverage like Nazareno. Kwento mo nga yun kung paano nangyari kasi inabot ng 30 hours. Yes, actually 31 hours na inabot ng Nazareno. So first day, traslasyon, January 9. Kasi kalimitan, di ba, ang traslasyon, 21 hours, 20 hours. Yun yung pinakamatagal sa mga past years na na-experience natin. Inabot siya ng January 10, kung saan alas 10 ng umaga, exactly na ganong oras, doon pa lang nakapasok yung andas ng poong Nazareno sa Quiapo Church. Okay, pero bago siya makarating doon, merong kakaibang adventure na nangyari. Si Radyo Manchil, share mo naman sa atin. Yes, actually, bilang reporter, talagang pag nasa labas ka, ang target mo kasi niyan kung paano ka makakakuha ng magandang video sa labas, lalo na traslasyon is parang talagang taon-taon ginagawa and inaabangan ng mga devoto yan. So, nung time na yon, so, syempre as gumagawa ng paraan, inakyat ko yung poste. Madiskarte na talaga? Oo, bago mag-Quiapo Church. So, yung poste na yon, niyakap ko siya, tapos may mga pulis sa ilalim, and bago ko nakaakyat doon, sila yung tumulong sa akin para makasampa ako doon. Ang dami nagsasabi na, ma'am, bumaba ka dyan, ma'am, may manghihila ng paa mo, pero wala na sa akin yun. Kasi bukod sa reporting, gusto
gusto ko rin mahawakan yung andas mismo ng Nazareno. Kasi deboto ka rin. Kasi deboto rin ako, oo. So, kasi kailangan i-monitor ko, malapit na yung andas sa akin. And hindi ko ina-expect na sa akin siya dadaan. Kasi, Sobrang lapit. diba, nasa gilid ko lang siya. As in, tabihan talaga. And nakahawak ako ng 2 beses. Wow. And bago nangyari yun, pinapababa na ako ng mga kapot ng pulis, ng PNP. Kasi nga for safety dahil Yes. may mga deboto na hinihila rin yung paa ko para sila naman yung makasampa. Yeah, Which okay. is talagang delikado siya kasi pag once na nahila ako, wala akong pinapitan, naglag Laglag talaga ka. ako. Sobrang saya. Yun yung memorable na adventure. At talagang January 9 pa lang January yun. nangyari. 9 pa lang yun, This ha? year, 2026, Oo. 9 days in ng bagong taon. 2026, 9 days pa lang. Yun na agad yung bumukad sa akin. No? Pag nasa field ka talaga, di mo na iisipin yung Yes. kaligtasan mo. Oo, actually. Adrenaline na lang din yun, no, actually, yun na Raj? talaga yung na-experience ko. And yung sa traslasyon this year, record-breaking siya sa lahat ng So mga... part ka na rin nun. Dahil dyan, itatanong ko sa'yo yung mga comments na nandun sa TikTok. Pero nabalitaan mo ba yon? Anong naramdaman mo nung nabalitaan mo yun? Actually, hindi kasi ako tumitingin na ng mga videos after my post sa page natin. Pero that time, ang dami nag-message sa akin, huy, trending ka, huy, nagba-viral ka, huy, ang Yes. dami mga comments sa'yo. So, sabi ko, ha? Saan? Taka ko, saan? Kasi ang dami niyong sinasend Oo, na rin. ang dami ko rin sinesend na video. So, alin Yes. doon yung mga nag-trending. So, yun, parang sabi ko, tingnan ko, chinek ko, doon ko nakita na nag-trending pala yung ginawa kong selfie balita. Dahil dyan, bibisitahin na natin tong TikTok Ayan na. ng DZXL News. Nakakaloka din yung mga comments dyan ha, pero galing, Sige, kain ka lang. sobrang ano yung mga tao. Oo. Habang hinahanap natin, talagang, actually nagulat din ako nung nakita ko ito, na talagang bongga talaga ang isang radyo manchil. Sumasabit-sabit sa poste para lang makapag-selfie balita. At sinuwerte talaga na talagang tabing-tabi Nakahawak yung ako sa andas. Kasi akala ko rin, kumbaga, di mo naman alam kung saan dadalhin ng tao yung andas, kung isang parte. Pero sobrang lapit talaga dun sa poste. Tsaka alam mo yung agos ng tao, ng mga deboto that time, talagang doon siya dinala sa akin. So parang sabi ko, so si Lord na yung nagdala sa akin ng andas. Yes. Grabe yung manifestation. Ayan, nakita ko na. Ito yun. Ito yung post natin sa TikTok na ngayon ay may 55.7k likes. Nasa tabihan na natin mismo yung andas ng Sa comment dito sabi, from Kenji, this is journalism which cannot be replaced by AI. Mabuhay ang mga mamahayag. Anong na-feel mo doon? Actually, na-overwhelm ako. Ang daming react ng comment na yan. Sa dami ng, alam natin yung technology ngayon, di ba? So, ang dami na nagagawa. Yes. And yung AI, alam naman natin na kayang gayahin yung kahit na sino na ngayon. And nakakatuwa kasi, all the comment na nagsasabi dyan na AI daw ako, kasi nga sumasabit ako sa poste, eh, may naniniwala pa rin sa, well, journalism. Yes. Sa pagiging journalist at pagiging reporter ko. Thank you kay Kenji kasi naniwala siya na tao talaga ako totoo at hindi ako AI. Yes. Puro ganun yung mga comment no, na nakita natin, this is journalism, ganyan. Kasi talagang pinakita ni Radyo Manchil yung what a journalist can do kapag mga ganung pangyayari na yun nga, hindi kayang palitan ng kahit anong technology. Tama. Yun kasi yung something na pinanghawakan din natin, diba, bilang mga journalist, yung ganong grit na gumawa ng mga bagay, sumuong ka talaga kahit anong mangyari. Pero, syempre, parang at the back of your mind, iniisip mo rin yung kaligtasan Oo, mo, ganun. kaligtasan siya. Pero dahil sa adrenaline, go ka na lang ng go din. Which is, nakita natin, no, kay Radyo Manchil. Which is, reflection din talaga ng kanyang passion, no, sa kanyang trabaho. So, yun yung very first adventure ni Radyo Manchil, early this year. year. Syempre, isa pa lang yun. Syempre, marami pa tayong mga pagdadaanan na depende sa mga balitang darating, no, sa taon na to, 2026. Pero we hope for the best, di ba? Yes. Yan. Na safe pa rin, Yes. na ga-guide pa rin tayo, na kahit anong coverage, ang buhay ay mas mahalaga. Pero yun nga, kapag ka ikaw talaga ay nasa field, di mo mapigilan talaga na talagang gawin yung mga bagay na iniisip mo hindi mo kaya, pero kaya pala. Yes. Dahil siya, kain muna tayo ulit. Kain muna tayo. Ayan, naubos na namin ni Radyo Manchil yung mga pagkain na in-order namin Sarap. dito sa Ang mga sarap. dito. Sobrang sarap, sulit talaga siya. So kung gusto niyo dumayo, punta na rin kayo rito.
sobrang adventurous tayo no, ngayon. You have to think na itong Michelin na isang tire company lang pala, pero ngayon, prestigious body na siya and trusted na hindi lang sa Pilipinas, kundi worldwide. Diba? Sobrang true talaga. At saka, kung titignan mo itong morning sun eatery, sa tabi lang siya ng kalsada. Tapos, napakasimple. sobrang simpleng karinderya. Yung ordinaryo, syempre dito sa atin sa Pilipinas. Yes. So, yun yung mga adventure na pinagdaanan natin for today. Kasama si Radyo Manchil and Pido, hindi lang mula sa mga lasa ng pagkain, no, sa mga Ilocano food. Ilocano no, dishes. Yes, Ilocano dishes. Napag-usapan din natin ang kanyang adventure as a radyoman. Yan. At saka yung adventure nitong morning sun eatery, no, from a simple karinderya. Simple pa rin naman ngayon, pero I mean, Kilala na siya. yes, kilala na siya. Like worldwide, internationally, as a Michelin fifth gourmand. Yes, nag-enjoy ako ikaw, Radyo Manchil. Lalo na ako. Super duper enjoy. Yes, Punta pero na kayo next time. dun. Oo, next time ulit. Yan, tingnan natin saan tayo. Saan tayo? Life is really full of adventures. Kaya this this 2026, 2026, alam na this. This is your reminder to start your year right by going out with your loved ones or all by yourself. Ayan, kain-kain din pag may time. Yes, gala-gala rin talaga. And huwag kalimutan, live your life to the fullest. Yes, thank you, Radyo Manchil. Thank you, Rajaman Mia. Bye!